Sabi doon sa binasa natin, rescued us from the kingdom of darkness. Kingdom of darkness, kaharian ng kadiliman. Sino yung hari doon? Satan. Kasi siya yung prince of darkness sa Bible. Pero ang sabi doon sa B, transferred us into the kingdom of His dear Son. Dahil kay Jesus Christ, napunta tayo or naging member tayo ng Church of Christ. Pag sinabing Church of Christ, mga tao ni Kristo, tayo yun. Tayo yung mga members of the Church of Christ. Kung ating papansinin, nandun yung lugar naging, yung sa darkness, naging liwanag. May liwanag ang buhay, no? Meral ko. Nung dati, namumuhay ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa kadiliman. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo bilang personal Savior, ilipat ka dun sa liwanag. Kumbaga, yung buhay mo dati na madilim, nagkaroon ng liwanag. At hindi lang yon, nagkaroon ka pa ng freedom dun sa kasalanan. So, kaya dapat nating gawing bagong hari bilang isang Kristiyano or follower ni Kristo. Dapat gawin natin siyang bagong hari. Gawin natin siyang new ruler. Dahil siya yung gumawa ng paraan para iligtas tayo sa kingdom of darkness. Then, pinunta tayo sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, redeem us. Kailangan natin gawing bagong ruler si Jesus Christ dahil siya yung nag-redeem sa atin. Sabi dun sa Book of Colossians chapter 1 verse 14, who purchased our freedom and forgave our sins. So ganun pala yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Tinubos na tayo sa kasalanan. Siguro na sino na nakaranas dito ng nagkaroon ng prize? I mean yung sabi sa patalastas na kapag nanalo ka, i-redeem mo sa office na ganito. Yung kukunin mo yung prize mo. Sino nang nakaranas dito ng nag-redeem ng prize? Meron na ba? I mean, gusto ko lang ipakita or gusto ko lang i-explain yung sigla or yung kagalakan na naranasan mo nung kinuha mo yung prize na yon. Wala naman sigurong nanalo or nagkaroon ng prize na malungkot. Diba? Kapag yung prize or yung reward na receive mo talagang yung ngiti mo abot hanggang tenga. Dahil reward yun dahil dun sa ginawa mong dahil sa ginawa mo, nag-effort ka, nagkaroon ka ng prize. Kaya nakuha mo yung reward na yun dahil sa ginawa mo. So pag sinabi nilang gano'n, di ba, kapag yung pagod, yung ginawa mong effort, kahit mapuyat ka, kapag nagkaroon ng magandang outcome, sinasabi nila, nawawala yung pagod dahil nakita nila yung reward nila. So, gano'n yung pakiramdam ng na-redeem or nag-redeem. Sa spiritual nating pamumuhay, kailangan nating gawing bagong hari ang ating Panginoong Hesus dahil siya yung nag-redeem sa atin. Siya yung tumubos sa atin.
Kung dati makasalanan ka, dati nabubuhay ka sa darkness, dahil mahal ka ng ating Panginoon, tinubos ka niya. Pero may malaking question mark doon, yung kung talagang ginawa mo siyang bagong hari o new ruler sa buhay mo. Dapat kaya ka na-redeem dahil na-redeem ka dahil may bago kang hari. Pag wala kang bagong hari or ruler, hindi ka mariredeem. Alangan namang i-redeem ka ni Satan. Saan ka niya i-redeem? Yung kaharian na nga niya yung sinful nature, di ba? Kaya dapat wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang yung magre-redeem sa atin. Kaya dapat siya yung gawin nating bagong hari. Dahil sabi niya dun sa Colossians chapter 1 verse 14, who purchased our freedom and forgave our sins. No other than Jesus Christ. Pangatlo, kailangan nating gawing bagong hari ang ating Panginoong Hesus dahil siya yung nag-send sa atin. Sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ang ating Diyos, siya yung gumawa ng paraan. Siya yung kumbaga willing siya na makipag-reconcile sa atin. Kaya mapalad yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Isipin nyo, no? Makasalanan ka before. Ginagawa mo mga kalukuhan, hindi kagustuhan ng ating Panginoon. Pero ginawa ka pa rin niyang nakipag-reconcile siya sa'yo. Katulad na lang sa dalawang magkaibigan na magkaaway. So, may nagawang kasalanan yung isa. So, ma-pride yung isa. Siya na nga yung may kasalanan. Siya pa yung ayaw makipag-ayos. Ang hirap, di ba? Meron ba dito? Ayan. Dapat wala. Wala na dapat talaga. So, ganun yung makipag-reconcile na ikaw na nga yung ikaw na nga yung may gagawing pabor sa buhay mo tapos ikaw pa yung may ayaw. Sa panahong ito, ganun yung nangyayari, di ba? Pero, purihin ng Panginoon dahil siya mismo yung gumawa ng paraan para makipag-ayos o makipag-reconcile sa atin. At the end, yung design ng gospel is yung word of reconciliation para sa ating mga makasalanan, yung feeling natin na yun bang parang yung pride, parang ganun, mawala. Dahil ang ating Panginoong Diyos ang siyang gumawa. Yung nakipag-reconcile sa atin. Na ang sabi dito, yung faithful minister ng ating Panginoong Hesus is gagawing or ambassador. Ano ba ibig sabihin ng ambassador? So, siguro sa atin yung nabigat yung laptop ko na naubos na kasi yung tablet ko tsaka yung iPad ko wala nang space, nasulatan ko na lahat. Kaya ito na yung ginamit ko. Balik tayo. Ambassador. Ano ba ang ibig sabihin ng ambassador? Tama. Sugo. Representative. So, kung ambassador ka, lahat ng mayroong Pilipino sa ibang bansa,
kailangan merong ambassador. So, anong ginagawa ng ambassador? Siya yung nag-aayos ng lahat. Di ba? Siya yung kumbaga siya yung takbuhan ng mga Pilipino kapag ka may problema sa employer nila or sa estado ng buhay nila. Kaya ambassador pala tayo. Kumbaga sa buhay ng isang tao yung isang magiging ambassador, kung yun, no, out of 100 baka wala pang isang maging ambassador doon, no. Dapat 1,000 na tao yung pagpipilian bilang ambassador. Pero tayong mga Kristiyano, bilang mananampalataya kay Kristo, tayo pala yung mga ambassador. Siya yung tayo yung gagamitin niya para yung mga taong hindi pa tumanggap sa kanya, hindi pa tumanggap kay Kristo, tayo yung gagawa ng kumbaga, tayo yung gagamitin ni God na para ayusin yung buhay nila. Dahil tayo yung ambassador niya, ambassador ni Jesus Christ. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin before, na nung tinanggap natin si Jesus Christ sa buhay natin, malamang may ginamit siya na isang tao para mailapit ka kay Lord. Hindi pwede yung napadaan ka lang, inutusan ka ng nanay mo na bumili ka ng suka, pagbalik mo, Nay, Kristiyano na ako. Hindi pwedeng ganon. Hindi ka Kristiyano. I mean, merong isang tao na magiging gagamitin ng ating Panginoon para ma-receive mo siya. Ma-receive mo siya sa buhay mo. Ganun din. Kung wala kang bagong hari sa buhay mo, kung wala kang ruler, hindi mangyayari yun. Hindi nga pwedeng sinabi ko na inutusan ka lang bumili ng suka, tapos pagbalik mo sa bahay, mag-Kristiyano ka na. Hindi. Ayan, last division na. Naantok na ba kaya? Sabi ni Pastor Arnel, sa church daw nila sa Asinggan, sabi niya sa mga membro niya na kapag during message sa Sunday service nila, sinasabi nila na, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, pamili kayo ng partner niyo. Sabihin nyo na, kapatid, binibigyan kita ng karapatan para sampalin ako. Kapag nakita mo ako naantok, ayan, sabihin nyo, para walang antokin. De, biro lang yun ha. Baka naman mamaya may nakita kang inaantok dyan, sasampalin mo talaga. Hindi mo alam, galing pala siya sa puyat nag-review para sa exam, di ba? Joke lang ha. Yan, Pangatlong division is, dapat meron tayong new goal. Dapat yung meron tayong bagong yung sa buhay natin bilang isang Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng bagong adhikain. Malalim na Tagalog. Ayan. Dahil ang sabi dito is, where your treasure is, there will your heart be. Tama ba? Kung ano yung tinitreasure mo, andun yung puso mo.
Kung tinitreasure mo na magkaroon ka ng iPhone, yung puso mo nandun na lang. Doon na lang nakasentro. Dapat magkaroon ka ng iPhone. I mean, gagawin mo yung lahat. Gagawin mo yung dapat gawin para lang magkaroon ka ng iPhone. Kaya dapat mag-ingat kayo. Sabi nga ni Jesus na where your treasure is, there will your heart be. Or yung simple na dun sa kanta na this world is not my home, I'm just a passing through. Dapat yung feeling natin, yung ambition natin, yung mga concerns, dapat hindi yung maging sentro. Hindi maging sentro yung mga bagay dito sa mundo. Dapat, ang maging sentro dapat is yung heavenly kingdom. Yun yung dapat maging goal natin bilang isang follower ni Kristo. Dapat may bagong goal tayo. Sa unang subdivision, sabi dito, dapat yung new goal natin is seeking heavenly things. Yan. Yun yung heavenly things, meaning yung mga bagay na eternal. Sabi sa book of Colossians chapter 3 verse 1 na, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Nung binuhay tayo muli ni Jesus, from dead, privileged pala natin yon. I mean, yung privilege natin dahil binuhay tayo muli ng ating Panginoon. Na dapat dun sa, sabi dito, di ba, since you have been raised to new life with Christ, sabi niya, benefits pala natin yon. Na dahil dun sa resurrection ni Kristo, dapat magkaroon tayo ng yung goodness sa buhay natin. Dapat magkaroon tayo ng unity. Yun yung mga heavenly things. Dapat yung ginagawa natin, yung mga ambition natin, yung mga concerns, dapat magkaroon din dun sa kumbaga, naaayon kay Kristo. Naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ano ba yung mga heavenly things? Or mga dapat, yung mga concerns, yung mga ambition, yung mga dapat ginagawa natin na makalangit? Sabi nyo sa testimony nyo kanina, praise God dahil naka-attend ako sa fellowship na to. Yun po yung heavenly things or yun yung mga makalangit na gawain. Then may narinig pa ako kanina na praise God dahil si Jesus Christ yung nagbigay ng lahat ng pangangailangan. Yung pakiramdam nyo na yung nanampalataya kayo sa ating Panginoon, yun yung affection nyo, yung feeling na makalangit. Hindi yung kapag kailangan mo ng ganito, iba yung nagagawa mong paraan. Iba yung nagagawa mo sa buhay mo. Hindi na yun makalangit. Makamundo na yun. Kaya yun yung dapat meron tayong bagong goal sa buhay natin na
bilang isang Kristiyano, bilang isang follower ni Kristo, dapat yung mga hinahanap natin or mga ginagawa natin is makalangit. Yung kagustuhan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba? Where your treasure is, there will your heart be. Kaya kung tinitreasure mo is yung mga makamundo, doon ka pupunta. Pero kung tinitreasure mo is yung mga makalangit, doon ka rin pupunta kasi doon yung puso mo. Sabi nga doon sa kanta na, this world is not my home, I'm just passing through. Yun po yung, kumbaga, lahat ng mga ginagawa natin dapat naaayon sa ating Panginoon. Yung pagbabasa ng Word of God sa Bible. Alam nyo, may ginawa nila ng ibig sabihin yung Bible. Ang ginawa nila is, yung Bible is basic instruction before leaving earth. Maganda, di ba? Basic instruction before leaving earth. So, kung tayo nagbabasa ng Bible or yung sinisik natin yung makalangit, andun lahat. Yung mga dapat gawin sa langit, doon mo makikita. Kumbaga yung instructions. Ano ba yung mga yon? Yung pagpupuri sa ating Panginoon. Yung gawain mo na makalangit. Lahat yung wala kang ginagawa na magkakasala ka. Doon mo lang makikita. Doon mo mababasa. Then, ang sabi pa rito is, set your sights on the realities of heaven. Dapat yung mga concern natin, dapat iset natin or ang dapat na naisipin natin or gawin is yung mga makalangit dahil ang gusto ng ating Panginoon ang langit yun yung dapat mong gawing or yung scope ng buhay mo, yung mga favor of God, yung mga dapat na yung kagustuhan ng ating Diyos na gawin mo sa buhay. Kahit yung pakikiisa mo sa ating Panginoon, dapat andun yung faith mo na dapat gawin mo yung makalangit na gawain. Andun din yung pag-asa, dapat lahat yon, pati yung pag-ibig ng Diyos, dapat lahat nandun. Kumbaga, ang gawin, kumbaga sa business, dapat, di ba kung sa business yung ginagawa ng manager or yung namamahala, yung president ng ng business na yun is para lumago. Di ba yun yung ginagawa niya. Yun lang yung nagiging sentro sa buhay niya. Lumago yung business. Bilang isang Kristiyano, dapat ganun din tayo. Yung spiritual life natin, dapat yung aim natin, yung isentro natin na dapat yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano is makalangit para yung spiritual life natin mag-grow. And then sabi dito, kapag nagawa mo yung mga bagay na yon, yung ginagawa mo sa buhay, yung tinatangkilik mo, kapag nagawa mo yung mga masasayang bagay na panglangit, magkakaroon ka ng yung extreme happiness. Naniniwala ba kayo doon? Kapag nakagawa kayo ng mali,
May happiness ba doon? Kapag nakagawa kayo ng gawain para sa ating Panginoon, may happiness. Hindi lang happiness, sobra-sobra pa, di ba? Katulad katulad ng pag-attend nyo ngayon, ah, nakita ko sa inyo kanina na lahat nandyan yung fellowship, nandyan yung kagalakan, lalo na yung time ng testimony. Then yung kapag ka sinabi nyo, sino magte-testify? Si ganito, si ate, si kuya. Pero andyan yung fellowship nyo, yung smile, andyan yung kagalakan, di ba? Napansin nyo ba yon? Hindi yung si ganito yung nag-testify. So naman yan, siya ulit. Wala. Dahil yung nagawa nyo sa buhay nyo, yung naging sentro is yung gawain na makalangit, which is yung fellowship na to. Isa lamang sa mga example yung fellowship na ganito. Pagbabasa ng Word of God. Kahit sa emotions nyo, sa feeling nyo na kapag may problema ka, dapat wala kang ibang hahanapin kundi si Jesus Christ. Yun yung yung feeling, your affection na makalangit. Kapag may problema ka, hindi yung ganito hindi yung makamundo, hindi yung alak. Ang dami nagsasabi, di ba, na yung alak makakapagbigay ng solusyon sa problema. Pero hindi nila alam, pinapangaki lang yung problema. Kaya dapat ang gawin nating center is yung, kumbaga, sa business natin or i-relate ko lang yung business dun sa spiritual life natin na yung goal natin, yung center dapat kay Kristo lang. Yung hahanapin natin, wala nang iba. Then sabi dito, where Christ sits in the place of honor at God's right hand.